pressing forward, answering God's call to move forward. Ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay tayo ay mag-move forward. Yun yung laging plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At intentionally ginagamit ko yung word na lagi, always. Kasi laging ganon ang kalooban, ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay forward. Sulong, progress, advancement, fruitfulness. In fact, may makikita tayo sa Biblia, for example, na ang plano ng Diyos sa buhay natin is we go from faith to faith, from glory to glory, from strength to strength. Yun yung plano ng Diyos sa buhay natin, advancement. Never ang Panginoon, sini-search ko sa Bible, hinahanap ko yung pagkakataon na sinabi ng Panginoon, atras, atras. Wala akong makita. Kasi kung saan ka dadalhin ng Panginoon, sa point na yon, kahit may balakid, kahit may hadlang, kahit may bagyo, kahit may higante, kahit may bundok sa daraanan, laging ang sasabihin ng Panginoon, move forward. Kasi merong daanan na hindi lang natin minsan nakikita. Sa Exodus chapter 14, verse number 15, ang bayang Israel ay nilabas ng Panginoon mula sa Ehipto at nilabas sila sa pamagitan ni Moises. Kasi ang sabi ng Panginoon na narinig ko ang hinaing ng aking bayan at nakikita ko ang kanilang paghihirap at alam ko kung ano ang kanilang nararanasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, halika Moises, I will send you to Pharaoh. So dito siguro, konti lang na segue, alam natin na ang Panginoon, alam niya, naririnig niya ang ating hinaing, daing, nakikita niya ang ating mga bigat, pasanin, at alam niya ang ating dinadaanan. Pero laging ang sasabihin ng Panginoon, tatawag siya ng tao at sasabihin niya, halika, kasi uutusan kita na ilabas mo sila mula doon sa kung anong kinalalagyan nila. Laging involved. Hindi nangyayari ng automatic, kusa magmamagic si Lord na alam ko yung nararanasan ninyo, boom, okay. Tapos, ang gagawin ng Panginoon, tatawag siya ng tao na sasagot sa pagkatawag niya upang ang kanyang bayan na nahihirapan, na merong pasakit at bigatin na nararanasan, ay tatawag siya ng tao upang alisin ito mula doon. Yun yung pamamaraan ng Panginoon all throughout the Bible. Kaya kung tayo minsan ay nakakaranas tayo ng tila dumadating tayo dun sa point, halimbawa na sa buhay natin, para bang naitatanong natin, Lord, hindi mo ba ako naririnig? Lord, hindi mo ba nakikita? Yung mga ganong, ang gagawin ng Panginoon, God knows, God hears, God sees. Amen. Pero ang pamamaraan ng Panginoon ay laging, sabi niya kay Moses, I'll send you toward Pharaoh. Dito may makikita tayo sa Exodus chapter 14, verse 15, na kung saan sila ay lumabas na sila sa Ehipto, subalit dumating sila sa point na kung saan sila ay papasulong, subalit dumating sila doon sa harapan nila ay Red Sea. At pagkatapos, yung mga Egyptians, si Pharaoh at ang kanyang mga army, nakapag-isip-isip. Sabi nila, bakit natin pinayagan sila na umalis? Di wala na magtatrabaho para sa atin, habulin natin. At kumuha si Paraon, si Pharaoh, king ng Egypt, ng pinaka-the best niyang army, I think 600 na chariots. Imagine niyo yun, and the best ng kanyang army, humabol. At ang bayang Israel ay sa harapan nila merong dagat, karagatan. At sa likuran nila ay merong armies na umahabol sa kanila. Ito yung Exodus chapter 14 verse 15.
And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." So tingnan ninyo kung anong pangyayari dito. Sa harapan nila Red Sea, humahabol ng mga ng mga Egyptian sa kanila. Right? At sila nga ay they cried unto the Lord, ang sabi diyan, tapos kinahinarap nila si Moses at sinabi nila kay Moses, "Sabi na nga ba namin wala bang mga libingan doon sa Ehipto? Bakit pa kailangang ilabas kami mula sa Egypt at mamatay kami dito? Sana doon na lang, mamamatay din lang naman pala kami. Doon na lang sana, naghirap pa kami." Pero sabi ng Panginoon kay Moses, and the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward." Minsan dumarating tayo sa punto na may pinaglalagyan sa atin ng Panginoon, may pinagdadalhan sa atin ng Panginoon. Subalit wala tayong makitang daan. Dito, tingnan niyo, hindi sinabi ng Panginoon na, "Atras, atras!" Right? Sapagkat ang Panginoon, kahit sa human perspective, wala nang daanan, subalit sa Diyos ay laging merong daan. In fact, isa sa mga bagay na matututunan natin dito ay kahit na sa buhay natin, kasi ang kalooban ng Diyos sa atin ay, ano nga? Forward. Yes. Amen. Minsan dumadating tayo sa point na, "Lord, ano na to? Stuck na ko." Amen. Pero naririto ako sa umagang ito upang i-challenge ang sarili ko, tayong lahat, ang bawat isa sa atin, to press forward, to answer God's call for our lives, to move forward. Because that is God's will and plan for our lives. Minsan, dumarating tayo sa point na nagpipress on na tayo, "Lord, ba't ganito? Hanggang dito na lang yata ako." Pero ang utos ng Panginoon, move forward. Kahit walang daanan, wala kang makita, "Paano, Lord? Dagat ito." Pero ang isang gusto kong matutunan natin dito, pag sinabi ng Panginoon na move forward, laging merong daanan. Hahanapin natin ang wisdom ni Lord. Psalm 77:19 sa NLT, may mababasa tayong ganito. "Your road led through the sea." So nung pinauna sila ng Panginoon sa pamagitan ni Moses, inilid sila, pero ang dulo ng kanilang tinatahak na kalsada, tinatahak nila ang dulo, Red Sea. Your road led through the sea. Your pathway through the mighty waters. A pathway no one knew was there. So human perspective minsan sa buhay natin, talagang wala. Subalit sa Diyos, kaya ka nilid doon kasi merong daanan, di mo lang nakita. So sa buhay mo sa ngayon, yun yung challenge ko sa bawat isa sa atin. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na ikaw ay nasa stuck, at si Lord ang nagdala sa iyo dyan, ang laging utos ng Panginoon sa iyo, move forward. Amen. Sa ating paglago, laging hindi tayo tumitigil sa paglago. Hindi natin sinasabi na nakapag-aral na ako, Lord, nag-Bible school na ako, right? Ang tagal ko ng when it comes to spiritual growth, pagdating sa ating paglagong spiritual, hindi tayo titigil. We press on forward. Pag may bagyo, we press on forward. Amen. Again, God's plan is always forward. God never designed us, His people, to stay stagnant. So hindi ang disenyo ng Diyos kailanman sa buhay ng bawat isa sa atin, hindi
Hindi disenyo ng Diyos na ang buhay natin ay maging stagnant. Ang ibig sabihin ng stagnant ay not moving, not flowing, kumbaga sa tubig, or not changing. At kadalasan, nagdi-describe ito ng still water or air that becomes foul, nangangamoy. Kapag ang tubig nagiging stagnant, yung mga kanal halimbawa, na stuck, nangangamoy siya, nagiging madumi, lalong madumi. Kahit na ang hangin, kapag na-stuck siya into something na nagiging stagnant siya, bumabaho ang hangin. Ang buhay ng isang tao, kapag stagnant, walang progress, walang growth, nangangamoy. Hindi nagiging maganda. Hindi nagiging maganda sa paningin, hindi nagiging maganda sa pang-amoy. Pagka walang progress. Amen. Nagdi-describe din ito ng situation, mind, or economy, kahit na sa ekonomiya, that lacks growth, progress, and development. So ang ating sitwasyon minsan sa sitwasyon natin, nagiging stagnant kung ito ay walang pag-usad, walang paglago, walang nangyayaring growth. So hindi maganda at yun, hindi disenyo ng Diyos kahit sa ating sitwasyon sa buhay. Amen. Kasi ang nais ng Panginoon sa atin, again, is forward. Proverbs 4:18 to 19, may mababasa tayong, but the path of the just. Hindi tayo naging just dahil sa ating sariling justice. Amen. Naging just tayo kasi ginustify tayo ni Christ. Amen. We were justified through the blood of Jesus Christ. Amen. But the path of the just, ang daanan ng mga matuwid, is like the shining sun. The shining sun. Sumisikat na araw. So alam natin, ang sikat ng araw, pag sikat niya, pwede ka pang maglakad-lakad. Pag alas 6, sumikat ang araw, ganda ng sikat niya, hindi masakit sa balat. Pero pagdating ng alas 10, sakit na sa balat. Kasi mas lalo siyang nagiging brighter ang sikat ng araw. Ang intensity niya. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. Pero ang 19, the way of the wicked. Everybody say, I am not a wicked. Hindi ka wicked. Dapat din maglabas mo yan sa bibig natin ng confession na yan. Hindi dahilan sa wala kang ginagawang mali or perfecto ka, kundi you are not a wicked person. You are the just. Kung tayo ay naglagak ng pananampalataya kay Kristo Jesus sa ating buhay, Jesus, you are my Lord. You are my Savior. Ang kasalanan natin, pinatawad ng ating Panginoon, ng ating Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. And God declared us righteous. We are the just, justified through faith. Amen. But the way of the wicked is like darkness. They do not know what makes them stumble. Yun yung daan ng mga masasamang tao, yung walang Diyos. Hindi nila alam kung ano yung nakakatisod sa kanila. Parang sa buhay nila ay parang mayroong tinatawag na invisible wall. Na kung saan gusto nilang mag-move forward kasi innate sa tao. Ang desire to grow, to move forward, to be fruitful, innate yan siya sa buhay ng tao. Laging ang nais ng tao ay umusad, gumanda ang buhay, magkaroon ng progress, at hindi manatiling stagnant. Kasi disenyo ng Diyos yan sa tao. Amen. Pero ang mga masasama, the way of the wicked, ay para silang merong invisible wall. Hindi nila alam kung bakit sila nasa-stumble. But the way, again, of the just, but the path of the just is like the shining sun. Amen. Yan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Patuloy na magliwanag.
hindi din tayo nagbibigay ika nga o ng condemnation sa atin na kung ang buhay natin ay parang tila stagnant, huwag kang makondem. Kasi itong mensaheng ito ay hindi para sabihin sa'yo o i-condemn ka. O tingnan mo buhay mo, stagnant. Hindi yan. Kundi mag-embrace ka ng something new. Hindi pala ito kalooban ng Diyos sa akin. Ayoko nito. Amen. Kaya sabi ni Paul, sabi niya, not that I already attained all this or have been already made perfect, but I press on to lay hold of those of which Christ Jesus also has laid hold of me. Sa Message Bible, ang sabi diyan, the ways of right living people, the just, tayo yon. Sabihin niya po natin, ako yon. Amen. The ways of right living people grow with light. So ang daanan ng bawat isa sa atin, nagliliwanag, nagniningning. Ay, gustong-gusto ko yan, the longer they live, the brighter they shine. The longer they live, yan yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. Habang tayo ay tumatanda, lalo tayong we go from strength to strength. Babasahin ko sa inyo yung binanggit ko kanina. Halimbawa yung 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, and being transformed into the same image from glory to glory. So ang kalooban ng Diyos sa buhay natin is we go from glory, one degree of glory, and then to another degree of glory, from glory to glory. Yun yung gustong gawin sa iyo ni Lord. Amen. Makikita din natin sa Romans chapter 1 verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ang buhay natin ay lumalago. We go from one degree of faith to another degree of faith, from faith to faith, from glory to glory, from faith to faith. Amen? And sa Psalms 84, chapter 84, verse 5 to 7, blessed is the man whose strength is in you. Pinagpala ang taong ang lakas ay nagmumula sa iyo, Panginoon, o nasa iyo, whose heart is set on pilgrimage. Verse 6, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring. The rain also covers it with pools. Verse 7, they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. So ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, our path goes brighter and brighter. The longer we live, the brighter we shine. We grow from glory to glory, from faith to faith, from strength to strength. Hallelujah. Yan yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ma-stagnate. Amen. Ulitin ko ulit, of course, huwag tayong makondem. Lahat tayo dyan dumadating sa point na kung saan, halimbawa, Red Sea sa unahan. But yan again, katulad ng ating introduction, darating tayo at darating sa buhay natin. Punto sa buhay natin. Nagpo-prophesy ako sa'yo. Darating ka sa buhay mo na kung saan you will make a decision. Nahihirapan na ako, Lord, dito na lang ako. May edad na ako, Lord, dito na lang ako. Ang dami ko nang sinubukan, Lord, dito na lang ako. Walang progress. Ang dami ko nang pagkakamali, Lord, dito na lang ako. Ang dami ko nang narinig, Lord, dito na lang ako. Darating ka dyan sa point na yan. Pero anong gagawin mo? Will you move forward? Or will you stay in your comfort zone? Amen. Pero narito ako, again, upang ipaalala sa buhay ng bawat isa sa atin, na ang kalooban ng Diyos sa'yo, forward, lumago, maging mabunga. You go from strength to strength, from glory to glory. Ang iba sa atin, may nararanasan kayo, maaari. Naranasan niyo yung kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay ninyo. Hindi pa tapos si Lord. Amen. Nagiging pagpapala ka sa taong ganito. Marami kang natutulungan. Hindi pa tapos si Lord.
Amen. Ang iba sa atin nakakaabot, halimbawa, naabot ko na Las Piñas, ang isang barangay, naabot ko na pangaral ko na ang salita ng Diyos dyan. Sabi ni Lord, go. Amen. At ganun din, ang challenge natin sa atin sa ministeryo, Lord, okay na kami dito. No. Ang nais na mangyari ng Diyos sa atin is the longer we live, the brighter we will shine. But progress or moving forward requires something. Ang pag-usad, ang pagsulong, magre-require siya sa atin. Number one, it requires letting go of what holds you back. Ang bawat isa sa atin, upang tayo ay umusad, kasi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. But it would require something. It would require letting go. Maaring ito ay maaring hindi siya good news gaano. Kasi ang gusto natin, forward lang, without us doing anything. Subalit alam natin ito na ang bagay mula sa Diyos o ang bagay na mahalaga, nagre-require siya ng something mula sa atin para mo makamtan. Ang mga bagay na may halaga, yung mga mamahalin, magaganda, ay merong halaga na pwede mong, na kailangan mong pagbayaran upang mong makamtan. Kapag ikaw ay naniniwala sa isang bagay na gusto kong maging ganito ang buhay ko, pero wala kang nakahanda na ibili, ipagpalit, nangangarap ka lang. Kung halimbawa ikaw ay nagsabi, Lord, gusto ko lumago, gusto ko ma-renew ang mind ko, pero wala kang ginagawa, relihiyon lang yan. At karamihan sa mga mananampalataya, maraming tao, kahit sa mananampalataya, may kaisipan niya na ganyan. Pero sa Biblia, makikita ninyo, hindi yan totoo. Ang mga bagay na mahalaga sa Diyos, nagre-require siya ng something, pinagbabayaran. Of course, ang lahat ng ito, binayaran ni Jesus Christ para sa atin upang makamtan natin, but it would require you to possess it personally para sa iyo. Ang grace ni Lord, binili para sa ating lahat. But in order for you to personally experience the grace of God, you have to personally put something into it. Personal. Amen. Progressing or moving forward requires letting go of what's holding you back. Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Sabi ni Paul, yung binasa natin kanina, sabi niya, not that I have already attained or am already perfected, but I press on. Everybody say, I press on. Tignan niyo si Apostol Pablo. Hindi niya sinabing dito na lang ako, marami na. Okay na to. Sabi niya, not that I have already attained all this or have been perfected, but I press on. Sabi niya, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. May pagkatawag ang Diyos. Kaya niya sinabi, Paul, kumbaga siya ay nag-intervene ang Diyos sa buhay ni Paul nung sa road to Damascus. Na-experience niya ang Panginoon. Ang purpose lang ni Paul ay pupunta siya sa Damascus upang hulihin yung mga Kristiyano, dalhin sa high priest sa Jerusalem. Kasi isa siya sa mga nakasaksi kung saan si Stephen ay nangaral patungkol sa plano ng Diyos sa bayang Israel. At yung bayang Israel, nung nangaral si Stephen, sa Acts chapter 7, yun yung pinakamahabang pangangaral. Nung si Stephen ay nangaral, nakat yung heart nila. So ibig sabihin, nasaktan sila. Subalit mali yung kanilang response na dapat sana sila ay nagsisi sapagkat sa bawat pagsugat ng puso natin, ika nga, yung masasaktan ng puso natin, dapat yan siya, na ayon sa salita ng Diyos, at yan, ang response natin nararapat, pagsisisi.
Ang naging attitude nila nung nasaktan sila sa pangangaral ni Stephen, ang ginawa nila, pinagbabato nila para mamatay. Minsan, may mga nangangaral ng salita ng Diyos na sasaktan ka. Amen. Ang attitude mo dapat, magsisi sa Diyos. Hindi yung babatuhin mo sila ng salita, ng patalikuran. Pero ito nangaral si Stephen, si Paul, saksi. Nasaksihan niya. Pero ang sabi ni Paul, sabi niya, verse 13, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. How many things? One thing I do. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So parang dalawa, di ba? Pero sabi niya one thing. Anong ibig sabihin niyan? Focus. Forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press toward the goal for the prize. I press toward the what? The goal to win the prize. Hindi tayo nagpipress for the prize. But we press toward the goal. Because when we get to the goal, we get the prize. Amen. Manabanggit ko na siguro ito sa atin. Kung meron kang babalikan sa nakaraan, ang babalikan mo katapatan ng Diyos, wala nang iba pa. Yun lang ang babalikan mo. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng kalakasan, yun ang bibigay sa'yo ng encouragement, yun ang magbibigay sa'yo ng pananampalataya sa susunod na yugto ng buhay mo kung babalikan mo yung katapatan ng Diyos. Pero maliban sa katapatan ng Diyos, wala ka nang babalikan. Amen. Si Paul, sabi niya, this one thing I do, forgetting those things which are behind. Hindi niya sinasabi na kinakalimutan niya yung katapatan ng Diyos, hindi yon. Sapagkat ang katapatan ng Diyos sa buhay mo ang isang bagay na hindi mo dapat kalimutan kailanman. Yun yung lagi mong ipapaalala sa iyo kasi ito yung magbibigay sa iyo ng lakas, ng tibay at magbibigay sa iyo ng lakas na magpatuloy. Kasi alam mo na naging matapat ang Diyos noon, magiging matapat sa iyo ang Diyos ngayon. Ano man ang nararanasan mo, patutunayan ng Diyos na tatapusin niya ang kanyang inumpisahan sa buhay mo na kung tinulungan ka niya noon, tutulungan ka niya ngayon. Amen. Hindi mo kakalimutan ang katapatan ng Diyos. Subalit meron ka mga bagay na kinakailangan mong iwanan. Moving forward would require you to letting go of your past, letting go of your past failures. Maraming mga tao na kaya sila hindi nagpipress on, hindi na nagpapatuloy, tumigil na lang sila sa kung nasaan sila kasi ang dami nilang kapalpakan. Ang dami nilang nagawang mali. Na parang ang nakikita nila ay parang wala ng point. There's no point to move forward. Anong sasabihin sa akin ng tao? But you have to forget the past and move forward. Forgetting those things which are behind. Straining, sabi ng NIV, straining forward. Ang word na strain ay nagsisignify ng effort. Pag-exert ng effort. Straining forward to those things which are ahead. I press toward the goal or the mark to win the prize for the upward call of God in Christ Jesus. Amen? Past failures, maging ang past success natin. Kalimutan mo yung success mo nung nakaraan. Kasi minsan, ang umahadlang sa atin upang tayo ay mag-press on toward progress at higit pa ng mga bagay na inihanda pa sa atin ng Panginoon sa hinaharap, ay parang nakontento na tayo sa success natin dati. Amen. Okay na ako, may success, may bunga na. Ayoko na ng susunod pa ng mga bunga. No, progress. Amen. Amen. God is not done with us yet. Amen.
The path of the just goes brighter and brighter and brighter. Amen. Kung tayo ay nagpupursue, we pursue the things of God and we make ourselves, we grow more, we become more useful. Ika nga sa kaharian ng Diyos, nagagamit tayo ng Panginoon. Then, mas maraming tao ang nagpapapala. Mas nagiging kagamit-gamit tayo sa Panginoon upang umabot ng mas maraming kaluluwa. Pero kapag tayo ay tumigil na, nagiging makasarili tayo. Iniisip mo ang sarili mo, but God is not done with you yet. Amen. Ang iba naman ay mga regrets. Hindi sila nagpapatuloy kasi tumitigil na lang sila dahil sa meron silang mga regrets. Regrets panghihinayang. Kung sana nagawa ko lang to, kung sana ganito, kung sana ano pa ako, kung sana kalimutan mo na yung sana. Mag-desisyon ka na ngayon, wala na yung sana. Amen. Mag-decide ka na ngayon, kalimutan mo na si sana. In order for us to move forward, if you want to move forward, to see progress in your life, it will require, magre-require ito sa iyo, na iwanan mo na yun. You have to learn to adjust. You have to learn how God does things today. You have to learn, you have to adapt your things into the new season of your life. Amen. Huwag mo nang balikan yon. Amen. Tapos na yon. Dati ganito kami. Ngayon, iba na to. Minsan, hindi tayo makagalaw sa kung anong meron tayo sa hinaharap ngayon. Hindi tayo makapag-adapt, sa new environment. Hindi tayo magiging kagamit-gamit ng lubusan sa Panginoon sapagkat tangan-tangan pa natin kung ano yung mga natutunan natin doon dati na inaalis na muna ng Panginoon sa ngayon. Iba na to. Letting go of the past. You cannot walk into God's future while holding on your past. Amen. Ang moving forward would require you to see something in the future. May nakikita ka dapat sa hinaharap. Kapag wala na ang tao, doon na sila nagpa-park. Kapag wala nang nakikita sa hinaharap, magpa-park ka na lang. Kung hindi man park, na pagpa-park ng sasakyan, nasa park ka na lang. Sa swing-swing ka. Kasi hindi mo na nakikita na may paggagawa pa si Lord sa'yo. Amen. Sometimes the greatest obstacles to a greater tomorrow is your yesterday. So you have to let go of the past. Amen. Sasabihin ko to ulit sa inyo, maaaring merong ilan sa inyo na kailangan nitong marinig. Merong ilan sa atin, baka meron sa atin na hindi ka ganap na makapag-adapt sa kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa iyo sa ngayon kasi meron kang tinitingnan sa likuran na nagiging pattern mo kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa ngayon na hindi mo maintindihan kasi ang pattern mo ay doon sa nakaraan. Kaya hindi mo maibigay ang the best mo dito sa kung anong pinagagawa ng Panginoon sa iyo sa ngayon. Kasi ang pattern mo ay nasa likuran. Isaiah chapter 43 verse number 18 to 19. Sabi ng Panginoon, Do not remember the former things, nor consider the things of old. Ito ay utos. Naalala niyo, utos ito ng Panginoon sa mga Israelites na kung saan naranasan nila ang himala ng Diyos sa buhay nila. Pero kapansin-pansin, sinabi ng Panginoon, do not remember the former things, nor consider the things of old. Na sinabi niya, Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Tanong ng Diyos, hindi ba dapat ninyong malaman ito?
Shall you not know it? I even make a road in the wilderness and rivers in the desert. May ginagawang bagong bagay ang Diyos sa buhay natin that would require us adapting into this new thing that the Lord is doing. Amen. Huwag mo nang balikan yung noon. Huwag mo nang balikan yung dating ministry kung nasaan ka dati. Ngayon, halimbawa, hindi. Ito tulong sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon, kung sa tingin mo halimbawa na yung dating ministry, doon ka. Kasi ginawa din yan, actually, ginawa ng Panginoon yan kay Laban. Nung siya ay, kay Jacob, brother, nung siya ay pumunta kay Laban, isa lang yon sa sinabi ng Panginoon, bumalik ka sa tatay mo. Yun lang ang nakita ko na bumalik. Kapag sinabi ng Diyos na bumalik, ang tawag doon, hindi atras, hindi retreat, relocation. Nire-relocate ka ni Lord. Pero halimbawa, ito tulong to sa atin. Halimbawa, sa atin halimbawa, sa tingin mo, kailangan mong bumalik sa ministry, halimbawa, na pinanggalingan mo, halimbawa lang ha, halimbawa kung babalik ka doon na sa dati halimbawa, tiyakin mo na ang Panginoon ang nagpapaano sa iyo. Amen. At kung kailangan mo bumalik doon, balik ka. Kung si Lord ang nagpapabalik sa iyo, balik. Amen. Pero kung dito ka nilagay ng Panginoon, hindi ito, walang atrasan to. Forward to. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God opens new doors, but we must close old ones. Every new season requires releasing the old one. Amen. So ito na yung pinaka-importante na gusto kong anuhin dito. Point number 3. Following Jesus means to follow forward. Narinig na ninyo, sinabi ko to ng mga nakaraan, hindi po ba? Na kapag tayo ay susunod sa Panginoong Hesus, lakad kasama ni Jesus, sigurado yan, hindi ka mananatili kung nasaan ka. Dadalhin ka ni Lord sa, halimbawa, let's cross over to the other side. Sigurado yan. Meron ka mga bagay na iiwanan. Meron ka mga bagay na halika. Meron sa pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesucristo, sa mga disciples niya, ang dami niyang mga disciples, may tinuro siya minsan na sabi niya, maliban sa kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyo. Sabi ng mga disciples, sabi nila, malalim na turo yan. Magmula noon, marami ang hindi na sumunod sa Kanya. Ay sabi niya, hinarap niya yung 12, kayo. Hindi ba kayo aalis din? Pero you have to really come to a point, if you are following Jesus, dadalhin ka niya talaga sa mga bagay na iiwanan mo yung comfort zone mo. May mga bagay kang iiwanan. Amen. Dadalhin ka na sa new season, new things, new growth, new adventures. Amen. Ganon na gagawin sa atin ng Panginoon. Following Jesus is never static. Ang static, ang ibig sabihin ng static generally means, ang ibig sabihin, staying in one place without moving. Or not changing for a long time. Static. It describes things that are at rest, fixed, or inactive. O sa buhay natin, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, sumusunod tayo kay Jesus, halimbawa, may mga panganahon na ikaw ay kailangan mag-relax ng konti. You withdraw yourself from the ministry from time to time. You go to the mountain. Amen. Withdraw ka ng konti. Now, overwhelm ka na. Amen. Si Jesus, si Lord, ganun din. Nag-withdraw from the multitude. But following Jesus is never static. When we choose to follow Jesus, it often requires letting go. Yun na naman yung word.
Letting go. Sabihin natin, letting go. Letting go of what? Letting go of old habits, mga familiar routines, yung mga previous na paraan mo ng pag-iisip, kailangan mong bitawan yan. And even, ito na yung medyo masakit-sakit sa iba, some old friends or companions. Kung susunod ka sa Panginoon, etong masakit dyan. Kasi kung susunod ka sa Panginoon, meron kang mga kailangan mong, dati mga kaibigan mo, pero sa ngayon, kailangan mong bitawan. Mga relationships na dapat mong putulin. Amen. Kung susunod ka sa Panginoon, pipili ka. Sabi ni Lord, halika. Kaya sabi mo, ay Lord, ano kasi? Sabi ni Jesus, sabi ni Lord, sige, wait ako. Tayo na lang kita. Pero hindi pa pwede. You have to decide. Alam niyo po ba ng marami sa mga disciples ni Jesus dati, ito yung mga dahilan kung bakit hindi na sumunod sa Panginoon. Kasi hindi nila maiwan. Halimbawa, rich young ruler. Tinawag siya ng Panginoon, pinakitaan ng pag-ibig. Ang sabi niya, Lord, ano ang gagawin ko upang ako ay tumanggap ng buhay na walang hanggan? What shall I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, gawin mo ito, gawin mo ito. Yung kautusan, sabi niya, ginawa ko na yan, Lord, lahat. Sabi niya, isang bagay na lang. Sabi niya, one thing you lack. Ibenta mo yung ari-arian mo. Sumunod ka sa akin. Right? Yun yung humahad lang kasi ang puso niya ay naroon. Kung talagang gusto mong sumunod sa akin, you have to release and let go of something. Matthew chapter 10, 34 to 36. Sabi ng Panginoong Jesus, do not think that I came to bring peace on earth. Sabi ni Lord, huwag niyong isipin na naparito ako para magdala ng kapayapaan. Huh? Sabi niya, hindi ako naparito, I did not come to bring peace, but a sword. Tingnan niya ang pananalita ng Panginoong Jesus. Sabi niya, huwag niyong isipin na ako'y naparito para magbigay ng kapayapaan. Naparito ako upang magdala ng tabak, sword. Ano ibig mo sabihin, Lord? Panaliwanag niya, sabi niya, sa verse 35, ang sabi niya, for I have come to set a man against his father, and a daughter against his mother. Relationship. Magdi-divide siya. Kapansin-pansin, papansinin niyo itong talatang ito. Sabi niya, I have not come to set a man against his father. Man against his father. Ang ibig sabihin nito, ang anak mamumuhi sa ama. So, ang ibig sabihin niyan, ang ama kumilala kay Jesus. Naging tagapagsunod ni Jesus, naglilingkod kay Jesus. Yung anak namumuhi. Hindi niya maintindihan. For I have come to set a man against his father, a daughter against his mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Mabuti na lang, umakma yung mga medyo, kasi sa verse na yan, may makikita kayo na yung may edad at may bata. Ang positive, yung may edad. Yung mas bata-bata, yung namumuhi. So, ang ibig sabihin lang yan, yung may edad, ang mga sumunod kay Jesus. Yung mga bata-bata, sila'y nagagalit. Sa generation ngayon, for example, amen, hindi maintindihan. Kasi alam nyo, ang generation na ito, mas lalong lumalayo yung gap. Hindi lamang lumalayo ang gap ng generation sa tatay nila, sa mga magulang nila, at sa kanila, kundi lumalayo ang gap ng generation na ito sa pagkilala sa Diyos.
Amen. Pero ito yung sinabi ng Panginoon na huwag ninyong isipin na ako ay naparito upang maghatid ng kapayapaan. Naparito ako upang maghatid ng tabak na i-divide niya ang mga relationship na ito. Sabi niya, ang ibig sabihin lang niyan, kaya sinabi niya dyan, na unless, sabi niya, he who comes to me, sabi niya, ang susunod sa akin, nakahanda na iwanan ng kanyang, sino mang magmamahal sa kanyang magulang, asawa, mga anak, relatives, nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sumunod sa akin. So moving forward, progressing in the things of God will require you to letting go of the past, letting go of something, old patterns, old habits, old ways of thinking, amen, old relationships, amen. Yun yung gagawin sa atin. At ito yung papayo ko mga kapatid sa atin. Sa atin, we're worshipers of Jesus, right? Amen? Higit kanino pa man, Jesus is our priority. Pagpiliin tayo, boyfriend, Jesus. Wala yan, Lord. Wala yan. Wala yan comparison. Wala yang isip-isip. No-brainer yan, Jesus. Amen. Jesus o pera? No-brainer yan, Lord. Jesus. Amen. Ano man ang ilagay sa timbangan, Panginoon, iyo ako. Yun yung mga taong nagiging kalugod-lugod at ginagamit ng Panginoon, nagbibigay sa Kanya ng kapurihan. Hindi yung sa isang saglit lang, isang sandali, boyfriend mo pa lamang, kumpara kay Jesus, nag-iisip ka na kung sino pipiliin mo. Amen. Mga kaibigan mo lang, kumpara sa pananampalataya mo kay Jesus, iniisip mo na kung sino mas matimbang. Oh, man. Ang generation na kinalalagyan natin sa ngayon, mga kapatid, ay nangangailangan ng mga tao magde-decide for Jesus. All the way. Amen. Luke 9, 62, umpisa natin basahin sa verse 57. Now it happened, as they journeyed on the road, that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Susunod ako sa iyo, Panginoon, saan ka man magpunta. Jesus said to him, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Verse 59, then he said to one another, sinabi niya sa isa, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. And another said to him, Lord, I will follow you, but let me first go and bid farewell who are at my house. So magpapaalam muna ako, Lord. Sabi niya, but Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Sa other translation is fit for service in the kingdom of God. Ang sino man naglagay ng kanyang kamay sa, tawag dyan yung pang-araro, to the plow, and look back, is not worthy for service in the kingdom of God. Meaning to say, kapag nilagay mo, maglingkod ka, sumama ka sa Panginoong Jesucristo, nag-decide ka na lumakad, Lord, I will walk with you, I will work with you. Pag nag-decide ka, ituon mo na ang isipan mo forward. Amen. No looking back. Amen. Kung ano man ang mangyari, medyo mahirap na to, Lord, ano muna kaya ako? Sideline muna ako, Lord, magtrabaho ko restaurant. Amen. Na-realize ko na yan, na-experience ko na. Nung tinawag ako ng Panginoon, pagkatapos na kailangan kami sa pamilya, na kinakailangan kong magtrabaho. And then sa pagtatrabaho, imbis na mapaganda, mapaigi, lalo lang
sumama ang pangyayari sa buhay, na muntik pang may mangyaring hindi maganda. Amen. So I came to decide, when I came back, nung ako ay bumalik sa Panginoon, sabi ko, Lord, nilagay ko na sa timbangan ang lahat, ika nga. Ang kalooban mo, ang plano mo sa buhay ko, ang pagsunod sa'yo. Kaya, to the point na sa pangangailangan ng pamilya ko, Lord, susunod ako sa'yo. Paglilingkuran kita. Walang ibang priority, kundi ikaw, Panginoon. At doon sa pagpapasya na yon, amen, ang Panginoon ang siyang hindi nagkulang. Ang Panginoon ang siyang patuloy na nagbibigay. Naging matapat ang Diyos at hindi nagpapabaya. Amen. Kung tinawag tayo ng Panginoon, at alam ko na tayo tinawag ng Panginoon, subalit, of course, ang degree at intensity ng pagkatawag ng Panginoon sa atin, nagvavarian siya. So, ibig sabihin, kapag tayo ay malayo-layo na ang nalalakad natin sa Panginoon, ang iba sa atin, mas nalalaman natin at mas malapit tayo, kumbaga, ang ating paglilingkod sa Panginoon, nag-intensify ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sa iba naman, medyo malayo-layo pa. Amen. Subalit, ulitin ko ulit, moving forward will require you na iwanan ang ibang mga bagay sa buhay natin upang ang Diyos ay patuloy na makagawa sa buhay mo. Makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin na patuloy na mabago ka ng Panginoon, mapalakas ka ng Panginoon, maging kagamit-gamit ka sa kaubasan ng Panginoon, ma-equip ka lalo ng Panginoon. Amen. Mag-increase ang anointing ng Panginoon sa buhay mo, mag-increase ang grace ni Lord sa buhay mo. Amen. At malaman mo na ang Diyos na meron ding, kumbaga, ang level ng intensity na sinasabi mo dati, God is good, God is good. Amen. But you will go from glory to glory. Mararanasan mo ng higit ang kabutihan, katapatan, kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo ng higit kaysa sa last year. Amen. Higit kaysa sa 2 years ago, subalit ipapakita ng Panginoon sa iyo at makikita mo ang tunay na weight of that following your Lord Jesus Christ. Ayun, makikita mo ang weight, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Makikita mo ang tunay na weight nito, ang tunay na ganda ng buhay ng paglakad sa ating Panginoong Hesukristo na hindi natin mararanasan maliban lamang kung ating bitawan ang mga bagay na dapat nating bitawan upang tayo ay makasunod sa Panginoon. Amen? So, siguro let me just ask you this question. Tanong natin sa ating sarili ito, what is keeping me from moving forward? Anong humahadlang sa'yo upang ikaw ay magpatuloy sa Panginoon? Anong humahadlang? Anong mga bagay, what must I leave behind? Anong mga bagay ang kinakailangan mong iwanan? O mga relasyon na kinakailangan mong putulin upang patuloy na magamit ka ng Panginoon? Where is God asking me to trust Him? Saan ka higit na challenge na Panginoon na magtiwala ka sa akin? Di kita iiwanan. Amen? Hindi kita tatawagin sa kalagitnaan pagkatapos ay sasabihin kong mali pala. Balik. But we need to trust Him. Lastly, what am I pursuing? Am I pursuing God's vision or merely my own plans? So yun yung tanong ko sa atin. Anong pinupursue mo in order for you to move forward in the things of God? What are your greatest desires? Pursuit. Ano ito? Ano ang nasa puso mo sa ngayon? Ano ang priority mo? Anong vision na na-envision mo? Pagkatapos ng taong ito, halimbawa, saan mo nakikita ang sarili mo? Ano ang nakikita mo sa sarili mo? Are you getting better in the things of God? Lumago ka ba sa Panginoon?
Nahigit ka niya, nagiging kagamit-gamit ka sa Panginoon? What about next year, pagpasok ng taon, 2027? Ano ka? Ano ang kalagayan mo? Amen. What are you pursuing? Are you pursuing the things of God? Amen. Are you pursuing God's vision or merely your own?